Hindi ako basta asawa mo ako. Ako ang dahilan kung bakit nasa itaas ang kumpanya nyo. Pero ngayong gabi, bago ko pa man maipakita ang tagumpay ko, narinig ko ang tawa mo sa yakap ng ibang babae, habang tinatawag mo akong isang hamak na anak ng tindera. Ang mga salitang ito ay nananatili sa aking isipan, hindi ko masabi ng malakas. Habang nakatayo ako sa labas ng ballroom ng Grand Hotel. Hawak ko ang envelope na naglalaman ng dokumento mula sa Department of Agriculture. 10 taon. 10 taon kong itinago ang talino ko sa anino ng pangalan ni Marco Cruz. At sa wakas, ngayong gabi, ilalatag ko sa harap niya ang bunga ng aking sakripisyo. Isang multi-million peso grant para sa lokal na produksyon. Isang proyekto na magliligtas sa kumpanya mula sa nalalapit nitong pagkalugi. Pinihit ko ang seradura ng pinto. Ang musika ay marahan, ang ilaw ay malabo, at ang hangin ay amoy mamahaling pabango at pagkukunyari. Marco? Bulong ko. Ngunit huminto ang aking paghinga. Sa gitna ng dance floor, hindi ang mga kasosyo sa negosyo ang kasama ni Marco. Nakayakap siya kay Vanessa, ang anak ng aming pinakamalaking investor, at hindi lang yon. Naroon si Doña Regina, ang aking biyenan, na nakangiting nanonood sa kanila na tila isang orkestra dong eksena. Regina, Marco, tawag ko, dahilan upang lumingon ang buong bulwagan. Bumitaw si Marco, ngunit walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapanirang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Nilapitan niya ako. Hindi para yakapin, kundi para kumpiskahin ang hawak kong envelope. Elena, hindi mo dapat dinala ang basurang ito rito, sabi niya sa malamig na tono. Basura? Marco, ito ang grant. Ito ang makapagliligtas sa... Hindi mo naiintindihan. Putol ni Doña Regina, na ngayon ay nasa likuran ko na. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pagkasuklam. Ang ipinasok mo sa ating kumpanya ay hindi biyaya, Elena. Isa itong krimen. Vanessa, ipakita mo sa kanya. Lumapit si Vanessa, hawak ang isang tablet. Ipinakita niya ang isang report na nag-aakusa sa akin ng pagbebenta ng proprietary trade secrets sa mga kalabang kumpanya. Uminit ang aking pismi. Hindi totoo yan. Ako ang bumuo ng formula na yan. Lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Guards! Utos ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Marco, wag! Sigaw ko habang hinahawakan ako ng 2 lalaking nakauniporme. Regina, hanapin niyo ang USB sa bag niya. Utos ni Marco. Bago pa man ako makapalag, hinablot ng isang gwardya ang bag ko at inilabas ang isang USB drive na hindi ko pag-aari. Narito ang ebidensya, pahayag ni Doña Regina sa mga nakangangang panauhin. Ang ating quality control officer, lagnakaw ng ating sikreto para ibenta sa labas. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi ako natulog para suriin ang kalidad ng produkto. Ang bawat piso na inipon ko para sa pamilyang ito, lahat ay binaligtad sa isang iglap. Pipirmahan mo ang waiver na ito, bulong ni Marco sa tainga ko habang nakaluhod ako sa sahig, hinahatak palayo ng mga gwardiya. O ikukulong kita sa salang corporate espionage. Piliin mo, Elena. Ang dignidad mo o ang kalayaan mo? Tumingala ako. Nakita ko ang bintana, ang mga bituin sa labas, at ang refleksyon ng sarili ko sa salamin ng ballroom. Hindi na ito ang babaeng nagmahal ng tapat. Ito na ang babaeng kailangang lumaban. Hindi ko pipirmahan yan, sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig ngunit puno ng bagong silang na pot. Dahil ang tunay na magnanakaw ay hindi ako. Ilabas ang babaeng yan, sigaw ni Regina. Habang kinaladkad nila ako palabas, hindi ako tumingin sa likod. Alam ko na sa sandaling ito, ang pagiging asawa ko ay tapos na. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Dinala ako ng mga gwardiya sa likurang exit ng hotel. Binitawan nila ako ng marahas sa malamig na semento ng parking lot. Ang ingay ng musika sa loob ng ballroom ay napalitan ng tahimik na pagaspas ng hangin
at ang malayong tunog ng mga sasakyan sa EDSA. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong may inaasahan pang awa. At sa sandaling ito, alam kong wala nang matitira sa akin mula sa pamilyang Cruz. Gamit ang pang-inginig na mga kamay, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat. May mga missed calls mula sa opisina, ngunit ang pinaka-nakakabahala ay ang text message mula sa aking bank account. Your account has been frozen due to a legal order. Hindi lang pala nila ako pinaalis. Nilinis nila ang lahat. Ang terang inipon ko para sa pagpapaopera ng aking ina sa probinsya, ang mga ipon ko mula sa aking mga bonus, lahat ay kinuha nila sa ilalim ng ngalan ng restitution para sa gawa-gawang kasong ipinako nila sa akin. Elena? Napalingon ako. Si Rafael, ang aming field manager at ang tanging taong nakakaalam ng totoong hirap ko sa pagbuo ng mga produkto, ay nagmamadaling lumabas mula sa service entrance. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. Narinig ko ang nangyari sa loob. Kumalat ang tsismis sa mga empleyado na ninakawan mo raw ang kumpanya. Hindi ako naniniwala sa kanila, Elena. Alam ko ang katotohanan. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakasunod sa kanya. Bakit mo hinayaan na gawin nila ito? May hawak kang ebidensya, hindi ba? Ang mga original logbooks ng formula, wala na. Putol ko sa kanya. Nasa loob na ng vault nila ang lahat. At kung lalaban ako ngayon, siguradong ikukulong nila ako gamit ang mga peking dokumentong inilabas nila. Pero hindi ka pwedeng sumuko, giit ni Rafael. Kung aalis ka ng walang laban, ibig sabihin tinatanggap mo ang kasinungalingan nila. Hindi ako susuko, Rafael. Sagot ko. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking puso. Pero hindi ko rin gagawin ang inaasahan nila. Gusto nila akong magmakaawa? Gusto nila akong makitang wasak? Hindi mangyayari yon. Habang nag-uusap kami, nakita ko ang itim na SUV ni Marco na dahan-dahang lumalabas ng parking lot. Sa loob, nakita ko si Vanessa na humahalakak habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Marco. Ang imaheng yon ang nagsilbing mitsa ng aking galit. Rafael, may kailangan akong gawin, sabi ko, ahead ko. Ano yon? Kailangan kong bumalik sa probinsya, hindi lang para sa nanay ko, kundi para sa lupang iniwan ng tatay ko. Ang lupang sinasabi nilang walang silbi? Nagpatakang tanong niya. Akala nila walang silbi, pero sa mga susunod na araw, malalaman nila kung bakit ang lupang yon ang pinakatatago-tago nilang sikreto. Sumakay ako sa lumang taxi na dumaan. Hindi ko na inisip kung saan ako tutuloy. Ang tanging malinaw sa aking isip ay ito. Ang kumpanyang itinayo nila sa ibabaw ng aking pawis ay guguhurin dahil sa sarili nilang kasakiman. Habang papalayo ang taxi, sumulip ako sa naglalakihang billboards ng Cruz Food Corp. Cruz Food, ang tatak ng kalidad. Tatak ng kasinungalingan, bulong ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula mula sa wala. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, wala na akong kailangang patunayan sa ibang tao. Ang tanging kailangan ko na lang patunayan ay ang sarili ko. At sa oras na matapos ako, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa imperyo ni Doña Regina kundi alikabok. Ang biyahe patungong Laguna ay tila walang katapusan. Ang bawat kilometro ay naglalayo sa akin sa buhay na ipinaglaban ko at naglalapit sa akin sa nakaraang pilit kong kinalimutan. Ang aking ina, si Aling Rosa, ay naghihintay sa akin sa aming maliit at luma ng bahay sa tabi ng palengke. Pagdating ko, madaling araw na. Ang amoy ng sariwang gulay at ang ingay ng mga magtitinda ang sumalubong sa akin. Ang mundong kinalakihan ko, ang mundong ikinahiya ni Doña Regina sa tuwing ipinapaalala niya ang aking mababang pinagmulan. Elena? Anak? Gulat na bungad ni Nanay Rosa nang pagbuksan niya ako. Bakas sa kanyang muka ang pagod at ang matagal na niyang iniindang sakit sa tuhod. Anong nangyari? Bakit ka narito sa ganitong oras? Nasaan si Marco? Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking luha.
Inakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang payat na katawan ay nagpapaalala sa akin kung bakit ako nagpakahirap ng husto. Para sa kanya. Para sa amin. Wala na, Nay. Sagot ko sa pagitan ng hikbi. Tapos na ang lahat. Kinabukasan, ang balita sa radyo at sa social media ay hindi pabor sa akin. Ang pangalan ko ay laman ng mga headline. Elena Cruz, sangkot sa malawakang corporate fraud sa Cruz Food Corp. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa akin tuwing uwi ako ng nakakotse ay tinitignan na ako ngayon ng may pagtataka at pangumutya. Ang ilan ay nagbubulungan sa likod ko. Siya ba yung mayaman na asawa ni Marco? Bakit siya narito? Baka nakaw ang pera niya. Hindi ko sila pinansin. Nagtungo ako sa likod ng aming bahay sa lupang minana ko sa aking ama. Ito ay 10 ektaryang lupain na puro damo at hindi napapakinabangan. Ibinigay ko ang lupa na ito kay Marco bilang dowry noong kinasal kami at sa ilalim ng kontrata, ang lahat ng karapatan sa paggamit nito ay napunta sa kanyang kumpanya. Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi alam ni Marco, ay ang sikreto ng lupaing ito. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga tuyong damo, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa di kalayuan. Si Mang Kanor, ang matandang magsasaka na tumulong sa tatay ko noon. Elena? Iha? Tawag niya. Akala ko ba hindi mo nababalikan ang lupa na to? Binakuran na yan ang mga tauhan ni Marco. Bawal na tayong pumasok. Mang Kanor, lumapit ako sa kanya. Bakit hinayaan niyo silang bakuran? May mga dokumento ba silang pinakita? Umiling ang matanda. Wala. Sabi nila, pagmamay-ari na nila ang lupa dahil sa utang ng pamilya mo. Pinapaalis nila ang lahat na magsasaka rito. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Utang? Anong utang? Sabi ni Doña Regina, utang daw ng tatay mo ang lahat ng nagastos nila sa pagpapaaral sa'yo. At dahil wala kayong pambayad, ang lupa ang kapalit. Napanggisi ako ng mapait, ganon sila kadesidido. Nilason nila ang isip ko sa loob ng 10 taon, pinaniwalaan nila ako na ang lupa ay walang halaga. Habang ang totoo ay inilalayo nila ang mga tao sa isang kayamanan na hindi ko man lang naisip na pag-aralan dati. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Rafael. Rafael, kailangan mo akong tulungan, sabi ko nang sumagot siya. Ano yun, Elena? Anong plano? Kailangan ko ng soil analysis report para sa lupang minana ko sa tatay ko. Yung mga sample na kinuha natin nung nag-OOJT pa tayo sa kumpanya, alam ko nakatago pa yun sa personal mong folder. Bakit? Dahil ang lupaing ito ay hindi lang lupa, Rafael. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto nila akong pakasalan. Ang lupa na ito ay mayaman sa mycorrhizal fungi na nagpapatamis sa anumang tanim na hindi gumagamit ng sintetikong pampataba. Ito ang lihim na sangkap na ginagamit nila para sa mga organic na produkto na ibinibenta nila ng triple ang presyo. Ang mga Cruz ay walang karapatan sa lupang ito. Dagdag ko. At sisiguraduhin kong sa bawat pisong kinita nila sa lupa ko, babayaran nila ito ng 10 beses. Habang nakatingin ako sa malawak na lupain, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa sa ballroom. Ako na ang may-ari ng susi sa kanilang pagkawasak. At ang unang hakbang ay ang bawiin ang lupa na ninakaw nila sa akin gamit ang mga kasinungalingan. Ang gabi sa probinsya ay tahimik. Ngunit sa loob ng aking isipan, may isang bagyong nabubuo. Bit-bit ko ang laptop na itinakas ko bago pa man nila malock ang aking access sa server. Ibinigay ni Rafael ang mga file na kailangan ko at sa liwanag ng mitsa ng kandila, dahil pinutulan na rin kami ng kuryente ng mga tauhan ni Marco sa barangay, sinimulan kong hukayin ang nakaraan. Habang nagbabasa ako ng mga lumang email at dokumento, isang pamilyar na pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. VC Holdings. VC Holdings? Vanessa Cruz? Bulong ko. Hindi lang pala ito basta affair. Si Vanessa ang babaeng ipinalit sa akin
ay ang registered owner ng offshore company kung saan inililipat ni Marco ang kita ng aming mga organic product. Sa madaling salita, dinanakawan ni Marco ang sarili niyang pamilya at ang Cruise Food Corp para itago ang pera sa pangalan ng kanyang kabit. Isang malakas na katok ang gumising sa akin mula sa aking pag-aaral. Elena! Elena, buksan mo ang pinto! Boses ni Mang Canorion. Pagbukas ko, hingal na hingal ang matanda. May mga lalaking nakaitim na sasakyan sa bungad ng barangay. Hinahanap ka. Sabi nila, galing sila sa Cruise Food Corp. May dala silang court order para pilit na paalistin tayo sa lupa. Court order? Tumayo ako. Mabilis na itinago ang laptop sa ilalim ng sahig. Kailan pa sila naglabas ng order? Wala akong natanggap na subpoena. Hindi na sila naghihintay, Elena. Sabi nila, kailangan mo raw mahanang dokumento para sa tuluyang paglipat ng titulo ng lupa sa kanila. Lumabas ako ng bahay. Doon, sa tapat ng aming gate, nakita ko ang isang pamilyar na abogado. Si Ate Aris, ang matagal ng tagapayo ni Doña Regina. May kasama siyang mga goons na halatang hindi taga-barangay. Mrs. Cruz. Bati ni Ate Aris nang makita ako, ang kanyang boses ay puno ng mapanirang paggalang. O dapat ko bang sabihin, Miss Elena? Nandito kami para ayusin ang problema sa titulo. Pirmahan mo na ito para hindi na tayo umabot sa gulo. Tumingin ako sa dokumento, Deed of Absolute Sale, sa halagang ₱1. ₱1? Tawa ko, malamig at mapang-uyam. Ate Aris, sa tingin niyo ba ay ganito ako kahangal? Alam ko ang batas. Ang isang kontrata ay walang bisa kung may halong pandaraya at kung ang pirmang nandoon ay napuwersa. Elena, huwag mong subukan ang pasensya namin, banta ng isa sa mga goons. At huwag niyo ring subukan ang batas, sagot ko. Lumapit ako sa kanila, hindi nagpapakita ng takot. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa niyo? Ang pagtatangkang pilitin ng isang tao na pumirma ay kriminal. At higit sa lahat, ang lupang ito ay may pending inquiry mula sa Department of Agriculture dahil sa aking grant. Natigilan si Ate Aris. Hindi niya alam ang tungkol sa grant. Grant? Tanong niya, naguguluhan. Oo, ang proyektong isinumite ko sa gobyerno ay nakapangalan sa lupang ito. Sa madaling salita, ang lupang ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ng gobyerno para sa food security project. Kung tatapakan nyo ang lupang ito, tatapakan nyo ang batas. Ito ay isang bluff, ngunit isang kalkuladong bluff. Alam kong hindi pa rehistrado ang grant, ngunit sapat na ito para mag-atubili sila. Alis kami ngayon, sabi ni Ate Aris. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero huwag kang kampante, Elena. Hindi titigil si Doña Regina. Sa susunod, hindi lang papel ang dala namin. Umalis sila, ngunit alam kong temporary victory lang ito. Pagkaalis nila, hinarap ako ni Mang Canor. Elena, hanggang kailan tayo makakatagal sa ganitong paraan? Tumingin ako sa malawak na lupain, ang lupa na pag-aari ko ngunit gustong nakawin ng mga taong itinuring kong pamilya. Hindi tayo magtatagal sa pagtatago, Mang Canor. Magsisimula na tayong lumaban. Kinuha ko ang aking cellphone at diniyal ang numero ng isang lokal na radio station na kilala sa pagiging kritiko ng mga korporasyon. Hello? Gusto ko sana mag-share ng isang sikreto tungkol sa Cruise Food Corp. Tungkol ito sa kung paano sila nagtatago ng pera sa ibang bansa at kung paano nila ninanakaw ang lupa ng mga magsasaka. Andice ay naisaboy na, wala nang balikan. Ang pagkawasat ng imperyo ni Marco ay magsisimula sa maliit na radyo ng barangay at wala nang makakapigil dito. Ang boses ko sa radyo ay nanginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal, ito ay nagiging matatag at puno ng otoridad. Ang host ng programa, si Kuya Jojo, ay kilalang matapang at hindi takot sa kahit anong banta. Nang matapos ang interview, ang buong barangay ay tila natigilan. Ang mga magsasakang dati ay natatakot ay nagsimulang lumapit sa akin, nagtatanong kung totoo ba ang mga sinabi ko. Elena, totoo ba na ninanakaw nila ang kita sa lupa natin? Tanong ni Mang Canor. Totoo.
Sagot ko habang nakaharap sa kanila. At hindi lang yun. Ang mga produktong itinatanim ninyo na binibili nila sa napakababang halaga ay ibinibenta nila ng triple dahil sa sikretong sangkap na galing mismo sa lupa natin na hindi naman nila binabayaran ng tama. Ang galit ng mga magsasaka ay isang bagong enerhiya na hindi ko inaasahan. Ito ang utang na loob na binaligtad. Dati, inisip ko na utang ko sa pamilyang Cruz ang lahat. Ngayon, nakikita ko na ang mga taong ito ay utang ang kanilang kayamanan sa mga magsasakang ito. Kinaumagahan, sumabog ang balita. Ang social media ay puno ng hashtag na boycott Cruz food. Ang interview ko sa radyo ay nag-viral sa loob lamang ng ilang oras. Hindi ko inasahan na ganito kabilis ang magiging epekto. Ngunit ang reaksyon ni Marco ay hindi nagpatumpik-tumpik. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Elena, boses ni Marco. Ano ang ginagawa mo? Pinapahiya mo ang pamilya natin. Pamilya? Tumawa ako ng mapait. Marco, wala na tayong pamilya. Ang pamilya ay hindi nagnanahaw ng danggal ng isa't isa. Kung hindi ka hihinto, ipapakulong kita sa salang libelo. Gagawin nating impyerno ang buhay mo sa probinsya. Huwag mong subukan ang kapangyarihan ng kumpanya namin. Subukan mo, sagot ko. Dahil sa bawat banta mo, may ilalabas akong dokumento. Alam mo bang may kopya ako ng bank transfer records mula sa VC Holdings? Alam mo bang alam ko na ang pangalan ni Vanessa ay nakarehistro bilang nominee director ng inyong offshore accounts? Tumahimik ang kabilang linya. Ang paghinto na iyon ang pinakamatamis na tagumpay na naramdaman ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyon na yan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kaba. Hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mong malaman ay ito. Bibilangin ko ang bawat segundo hanggang sa bumagsak ang Cruz Food Corp. At pag nangyari yon, sisiguraduhin kong wala kang matitirang kahit ano. Ibinaba ko ang telepono at hinarap si Rafael na nakatayo sa may pintuan habang dala ang isang box ng mga dokumento. Elena, may nahanap ako sa mga lumang archive ng planta, sabi ni Rafael. Tungkol ito sa Project Green, ang tinatawag nilang Miracle Formula. Ang dokumentong ito ay pirmado ng tatay mo at may nakasulat na non-transferable. Pero pinilit siyang pirmahan ito ng nanay ni Marco nung hindi pa tayo kasal. Kinuha ko ang papel. Ito ang smoking gun. Ang orihinal na research ni Papa na ninakaw nila bago pa man ako maging bahagi ng pamilya nila. Rafael, iscan mo ito. Ipadala mo sa lahat ng news outlets na kilala natin. Huwag nating idaan sa demandahan na kontrolado nila. Iparating natin sa taumbayan. Sigurado ka ba? Kapag lumabas to, hindi na sila titigil hanggat hindi ka nawawala, babala ni Rafael. Tumingala ako sa langit. Wala na akong mawawala, Rafael. Ang lahat ng may halaga sa akin ay kinuha na nila. Ang tanging natitira na lang ay ang katotohanan, at ito ang sandata ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang Elena na nagtatago sa anino. Ako na ang bagyo na paparating sa kanilang imperyo. Ang bawat hakbang nila ay nakatutok na sa akin at handa na akong pasabugin ang kanilang mundo. Ang kampanya ng boycott ay lumalakas. Hindi lang mga radyo ang nagbabalita. Pati ang mga malalaking pahayagan ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa Project Green. Si Doña Regina, na sanay sa pagkontrol ng balita, ay biglang nawala ng boses. Hindi nila akalaing ang isang anak ng tindera ay may kakayahang magpakilos ng publiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang tawag ang natanggap ko mula sa aming dating accountant sa planta, si Mang Berting. Isang matandang loyalista na noon pa man ay hindi gusto ang paraan ng pamamalakad ni Marco. Elena, kailangan nating mag-usap, bulong niya sa telepono. May mga dokumentong hindi nila nakuha bago kanila pinaalis. Mga payroll records ng mga ghost employees na ginagamit nila para sa money laundering. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa labas ng bayan. Si Mang Berting ay nanginginig habang inilalabas ang isang makapal na folder.
Bakit mo ito ginagawa, Mang Berting? Delikado ito, tanong ko. Dahil alam ko ang totoo, Elena. Nakita ko kung paano kanila inapi sa loob ng 10 taon. Ang mga taong ito, walang konsensya. Ginagamit nila ang pangalan ng kumpanya para magnakaw. At kapag may pumalya, ikaw ang ginagawa nilang scapegoat. Binuksan ko ang folder. Ang mga records ay hindi lang basta payroll. Ito ay listahan ng mga peking supplier na pag-aari ni Vanessa. Ang presyo ng bawat sangkap ay in-inflate ng 400%. Ito ang dahilan kung bakit pilit nilang binabarat ang mga magsasaka sa aming barangay para mapanatiling mataas ang profit margin na dinidirekta nila sa kanilang personal na bulsa. Salamat, Mang Berting, sabi ko. Hindi ko ito sasayangin. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang hindi inaasahang bisita, si Vanessa. Nakatayo siya sa harap ng aming gate, suot ang isang mamahaling puting dress na tila hindi nababagay sa alikabok ng probinsya. Elena? Panimula niya. Ang kanyang tono ay mapanuri. Akala mo ba ay mananalo ka sa larong ito? Marami kang hawak na papeles, pero sa mata ng batas, ako ang legal partner ni Marco. Legal partner? Tumawa ako. O legal accomplice? Alam mo ba ang ibig sabihin ng conspiracy to commit fraud? Dahil sa mga dokumentong hawak ko ngayon, hindi lang si Marco ang makukulong, Vanessa. Pati ikaw. Namutla ang kanyang muka. Ngunit pilit niyang itinaas ang kanyang baba. Pera ang mundo, Elena. At ang perang hawak ng mga krus ay kayang bumili ng hustisya. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga tao sa isang ex-wife na galing sa mahirap kaysa sa isang pamilyang nagpapatakbo ng ekonomiya ng bayan na ito? Hindi sila maniniwala sa akin dahil sa yaman ko, Vanessa. Sagot ko habang humahakbang papalapit sa kanya. Maniniwala sila dahil sa katotohanan. At ang katotohanan ay parang apoy. Kahit gaano mo ito subukang takpan, kakalat at kakalat ito hanggang sa tupukin ang lahat ng mga kasinungalingan nyo. Aalis ako rito, banta niya. Pero siguraduhin mong hindi mo pagsisisihan ang lahat ng ito. Pag-alis ni Vanessa, mabilis kong tinawagan ang aking abogado. Isang public attorney na tumulong sa akin dahil naniniwala siya sa aking advikain. Handa na ba ang mga dokumento para sa injunction? Tanong ko. Oo, Elena, pero kailangan nating mag-ingat. Nag-ain sila ng countersuit para sa libel at damage to reputation. Kailangan nating ipakita sa korte na ang mga impormasong inilabas mo ay hindi gawa-gawa. Ipakikita natin, sagot ko. Gabi na. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay tila saksi sa labanang ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ang pagbagsak ng Imperyong Cruz. Hindi na ako natatakot. Ang put na dati ay kumakain sa aking kaluluwa ay naging matalas na sandata na ngayon. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging matapang. At ngayon, ipapakita ko sa kanila ang bunga ng kanilang itinuro. Ang pagdinig sa korte ay hindi naging madali. Ang mga hallway ng korte sa Laguna ay puno ng mga taong mausisa, media at mga tauhan ng Cruz Food Corp na sumusubok na intimidahin ang sinumang gustong sumaksi para sa akin. Ngunit sa araw na ito, isang himala ang nangyari. Hindi lang si Mang Berting ang dumating. Ang mga magsasaka mula sa aming barangay, ang mga empleyado na dati takot magsalita, at pati ang mga supplier na dati pinagkakaitan ng bayad ay pumila sa labas ng korte. Sila ang aking hukbo. Sa loob ng courtroom, nakita ko si Marco. Hindi na siya ang lalaking nakita ko sa ballroom na may mapanirang nise. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Katabi niya si Doña Regina, na seryoso pa rin ang mukha, ngunit may bakas ng pag-aalala. Ang nasasakdal, simula ng aking abogado, ay hindi lamang humarap sa kasong libel. Siya ay narito upang patunayan na ang bawat salitang binitawan niya ay may basehan sa ilalim ng katotohanan. Tinawag sa stand si Mang Berting.
Habang nagpapatotoo siya tungkol sa payroll fraud, ramdam ko ang bawat tingin ni Doña Regina na parang kutsilyong nakatutok sa akin. Ngunit hindi na ako yumuyuko. Sa bawat sagot ni Berting, unti-unting nabubura ang maskara ng Cruz Food Corp. Object! Hearsay! Sigaw ni Ate Aris ang kanilang abogado paulit-ulit. Ngunit hindi na ito pinakinggan ng hukom dahil ang bawat pahayag ay suportado ng mga dokumentong inilabas namin. Sa kalagitnaan ng pagdinig, tumayo si Marco. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang babaeng ito ay desperada dahil iniwan ko siya. Tumahimik ang buong silid. Tumayo ako. Iniwan mo ako, Marco? O ginamit mo lang ako para makuha ang formula na binuo ko? At nang makuha mo na, itinapon mo ako na parang basahan? Elena, tama na, sigaw ni Regina. Hindi, Regina. Nayon ang oras ng katotohanan. Inilabas ko ang kopya ng Project Green na may pirma ng tatay ko. Ito ang dokumentong ninakaw nyo. Ang tatay ko, isang simpleng magsasaka, ang nakatuklas ng formula na ito. Pinilit nyo siyang pirmahan ito nung siya ay may sakit, gamit ang pera bilang pain. At ngayon, ginagamit nyo ang resulta ng kanyang talino para yumaman habang pinagmumukha nyo kaming magnanakaw. Nagpulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang mga kamera ay nakatutok sa amin. Nakita ko ang pagbabago sa muka ni Marco, ang paghina ng kanyang loob. Matapos ang 3 oras na pagdinig, ang judge ay naglabas ng desisyon na pansamantalang i-freeze ang mga asset ng Cruz Food Corp habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon. Hindi pa ito ang huling desisyon, ngunit sapat na ito para maparalisa ang operasyon nila. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng palakpakan ng mga tao. Hindi ko inasahan ang suportang ito. Elena, may balita! Bulong ni Rafael habang lumalapit sa akin. Nagbitiw na ang mga major investors ng Cruz Food. Natatakot silang madamay sa fraud case. Napangiti ako. Ang imperyong pinaghirapan nilang buuin sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Hindi pa ito tapos, Rafael? Sabi ko habang tinitignan ang papalayong sasakyan ni Marco. Gusto nilang makipag-areglo. Gusto nilang bayaran ako para manahimik. Papayag ka ba? Tumingin ako sa malayo. Ang hustisya ay hindi nabibili at ang danggal ko, hindi ko ibebenta sa kanila. Ang gabi ay malamig, ngunit ang damdamin ko ay nag-aalab. Ang bawat hakbang pabalik sa probinsya ay hakbang papalapit sa tunay na kalayaan. Alam kong susubukan nilang gumanti, ngunit handa na ako. Ang laban na ito ay hindi na lang sa akin. Ito ay para sa lahat ng mga taong tinapakan nila. Ang laban ay nasa rurok na, at sa wakas, nararamdaman ko na ang simoy ng tagumpay. Ang pagbagsak ng Cruz Food Corp ay hindi naging tahimik. Sa loob ng kumpanya, ang mga empleyado ay nag-aalsa na, at sa labas, ang mga creditors ay nagkukumahog na bawiin ang kanilang puhunan. Ngunit sa likod ng pintuan ng mansyon ng mga Cruz, isang huling plano ang binubuo. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi inaasahang source, si Vanessa. Elena, kailangan nating mag-iita. Alam ko kung saan itinatago ni Marco ang orihinal na kontrata ng lupa. Handa akong ibigay ito sa iyo kapalit ng proteksyon. Ayaw ko makulong nang dahil lang sa kanya. Nagduda ako. Maaari itong bitag, ngunit kung totoo ang sinasabi niya, ito ang magiging katapusan ng lahat ng pag-aalin langan sa legal na pagmamay-ari ko sa lupa. Nagpasya akong pumunta, ngunit hindi mag-isa. Kasama ko si Rafael at ang isang lokal na mamamahayag. Nagkita kami sa isang lumang bodega sa gilid ng pier. Madilim, maulan at ang amoy ng dagat ay nakakasulasok. Vanessa? Tawag ko habang nakasilong kami sa gilid ng isang container van. Lumabas si Vanessa mula sa dilim pero hindi siya mag-isa. Sa likod niya, nakita ko si Marco na may hawak na baril at si Doña Regina na nakangisi. Ang tanga mo, Elena, sabi ni Marco. Akala mo ba ay totoong magtataksil ang babaeng mahal ko sa akin?
Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Bitag na. Marco, wag mong gawin to! Sigaw ni Rafael, na agad hinawakan ng dalawang lalaking tauhan ni Marco. Elena, pirmahan mo ang waiver na ito, utos ni Regina. Inilapag ang isang dokumento sa ibabaw ng isang lumang crate. Ito ang maglilipat ng lahat ng rights mo sa cruise food at sa lupa sa amin. Kapag pinirmahan mo ito, ibibigay namin ang orihinal na kontrata at aalis ka na sa buhay namin habang buhay. At kapag hindi ko pinirmahan? Tanong ko, pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses. Dito ka magwawakas, sagot ni Marco. Itinutok ang baril sa aking noo. Sa sandaling yon, ang takot ay biglang naglaho. Tumingin ako kay Marco, hindi nang may pagmamakaawa, kundi nang may habag. Marco, sa tingin mo ba ay hindi ko naisip na ititira mo ako sa sulok? Tanong ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, nalilito. I-on mo ang radyo mo, sagot ko. Biglang tumunog ang isang malakas na feedback mula sa speakers na nakatago sa paligid ng bodega. Kasunod nito, ang boses ni Marco mismo ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang recording ng lahat ng pag-amin niya tungkol sa fraud, sa pag-scam sa mga magsasaka at sa pag-utos na saktan ako. Naka-live broadcast tayo, Marco, dagdag ko. May mga pulis na nakikinig sa frequency na ito. Ang bodega na ito ay pinalilibutan na nila. Namutla si Marco. Nabitawan niya ang baril. Si Vanessa ay nagpumilit na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga pulis na biglang pumasok mula sa iba't ibang direksyon. Wala na, Marco, sabi ni Regina, na mukhang biglang tumanda ng 10 taon. Hindi ako papayag, sigaw ni Marco, susubukan sa ng pulutin ng baril, ngunit bago pa man siya makagalaw, naaresto na siya ng mga pulis. Habang kinakaladkad sila palabas, tumingin si Marco sa akin. Elena, bakit? Bakit mo ginawa ito? Ginawa ko ito hindi para sirain ka, Marco. Sagot ko habang pinapanood silang isakay sa police car. Ginawa ko ito para iligtas ang sarili ko mula sa isang taong hindi marunong magmahal at rumespeto. Naiwan kami ni Rafael sa gitna ng bodega. Tahimik ang paligid, tanging ang ulan na lamang ang naririnig. Sa wakas, ang mga krus ay wala na. Ang mga taong naghari sa aming buhay ay nasa likod na ng rehas. Kinuha ko ang dokumento sa ibabaw ng crate. Ang orihinal na kontrata ng lupa. Ang pirma ni Papa ay nandoon pa rin. Ang patunay na ang lahat ng paghihirap ko ay hindi nagtapos sa wala. Tapos na, Elena, bulong ni Rafael. Oo, sagot ko, huminga ng malalim. Pero ngayon palang magsisimula ang totoong buhay. Ang sumunod na mga linggo ay naging maingay. Ang mga pahayagan ay puno ng mukha ni na Marco at Doña Regina sa likod ng mga rehas. Ang kaso ay naging pambansang usapin, isang halimbawa ng kung paano ang kapangyarihan ay hindi sapat para takpan ang hustisya. Sa loob ng selda, ang dating marangyang buhay ni Regina ay napalitan ng malamig na semento at masangsang na amoy. Doon ko siya pinuntahan. Hindi para mang-insulto, kundi para magpaalam. Pagkakita niya sa akin, pumangon siya mula sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng galit at panghihinayang. Nasisiyahan ka na ba, Elena? Tanong niya. Nawasak mo ang pangalan ng aming pamilya? Hindi ko winasak ang pangalan ninyo, Regina, sagot ko habang nakatingin sa kanya sa likod ng bakal. Kayo ang sumira sa inyong sarili sa pamamagitan ng kasakiman. Ang kumpanyang pinaghirapan ninyo ay hindi gumuho dahil sa akin. Gumuho ito dahil wala itong matibay na pundasyon ng integridad. Marco, kailangan niya makalabas dito. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ang nag-iisang anak ko. Si Marco ay kailangang magbayad sa mga pagkakamali niya. Tulad ng pagbabayad ko sa 10 taon ng pagtitiis sa inyo. Malamig kong sagot. Regina, ang utang na loob na sinasabi niyo noon, bayad na. Wala na akong utang sa inyo.
at wala na rin kayong kapangyarihan sa akin. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang sigaw. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ni Rafael. May dala siyang magandang balita. Elena, ang mga magsasaka sa barangay ay nakasundo na. Ang mga lupa na dati ay nasa ilalim ng Cruise Food ay ibinalik na sa kanila. At ang cooperative na binuo natin, ito na ang magpapatakbo ng produksyon. At ang formula? Tanong ko. Ginamit natin ito para sa community project. Ang kita ay mapupunta sa mga eskwelahan at sa healthcare ng mga magsasaka rito sa Laguna. Sagot niya ng may ngiti. Napangiti rin ako. Ito ang pangarap ko noon. Isang sistemang nakakatulong sa nakararami, hindi nakakalamang. Habang naglalakad kami pabalik sa aking sinilangan, nakita ko ang mga bata na nagtatakbuhan sa palayan, ang mga magsasaka na masayang nag-aani, at ang amoy ng sariwang lupa. Ito ang buhay na ninakaw nila sa akin, at ito ang buhay na nabawi ko. Elena, tawag ni Rafael. Tumigil kami sa gitna ng bukid. Pagkatapos ang lahat ng ito, ano ang susunod para sayo? Tumingin ako sa malawak na langit. Gusto kong magpahinga, Rafael. Gusto kong maging simpleng babae lang na nagtatanim, nag-aani at nagmamahal ng walang halong kasinungalingan. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Kahit sa akin? Tanong niya nang may halong lambing. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Lalo na sa iyo, Rafael. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong lahat ay tinalikuran ako. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsisilbing marka ng aking katatagan. Hindi ako biktima. Ako ay isang babaeng natuto, lumaban at nagwagi sa paraang marangal. Ang mga cruise ay isang alaala na lamang. Isang aral na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakabase sa titulo o yaman, kundi sa kanyang kakayahang manindigan para sa tama. Sa wakas, ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap ay nasa aking mga kamay na. Makalipas ang 1 taon. Ang Laguna ay hindi na katulad ng dati. Ang aming agricultural cooperative, ang Lupa at Dangal, ay isa na ngayong modelo o negosyo sa buong rehiyon. Hindi na kami nagbebenta ng aming ani sa mga mapagsamantalang middleman. Kami na mismo ang nagpoproseso, nagpapakete at nagbebenta ng aming produkto sa patas na halaga. Ngayong umaga, may malaking selebrasyon sa aming bayan. Ang pagbubukas ng isang bagong health clinic na pinundohan mula sa kita ng ating kooperatiba. Habang nakatayo ako sa entablado, nakita ko si Nanay Rosa na nakaupo sa harap. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala na ang mga pangamba sa kanyang mukha. Ang kanyang pagpapagamot ay hindi na isang pabigat dahil sa serbisyong libre para sa lahat ng miyembro. Sa bawat magsasaka na nanindigan, sa bawat manggagawa na hindi sumuko, at sa bawat isa sa inyo na naniwala na ang katotohanan ay may kapangyarihan, ito ay para sa inyo, bungad ko sa aking talumpati. Ang mga tao ay pumalakpak, hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil sa respeto. Hindi na ako ang anak ng tindera na kailangang magmakaawa para sa pagkilala. Ako na si Elena, ang babaeng bumuo ng isang komunidad na walang iniwan sa hirap. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ako ni Rafael. May dala siyang isang maliit na sobre. Galing ito sa court. Ang final liquidation ng mga ari-arian ng Cruise Food Corp ay tapos na. Lahat ng nakuhang danyos ay naibigay na sa mga magsasakang naagrabyado. Binuksan ko ang sobre. Ang lahat ay naisaayos na. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay tuluyan ng naisara. Rafael, tawag ko sa kanya habang pinagmamasdan namin ang palubog na araw sa gitna ng malawak na palayan. Noong araw inakala ko na ang pag-ibig ay isang kontrata na kailangan mong magbigay para tumanggap. Pero ngayon,
Nakita ko na ang pag-ibig ay hindi parang negosyo. Ito ay parang pagtatanim. Kailangan ng pasensya, tamang panahon, at higit sa lahat, pagmamahal sa proseso. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at tapat. Handa ka na bang magtanim ng panibagong buhay kasama ko? Numiti ako. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na masakit. Sila ay bahagi na lamang ng aking pagkatao. Hindi ako bumalik sa nakaraan para ayusin ang mga pagkakamali ni Marco at Regina. Humarap ako sa hinaharap para siguraduhin na hindi na mauulit ang kanilang kasakiman. Habang naglalakad kami pauwi, nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng tubig sa palayan. Hindi na ako ang babaeng natatakot. Hindi na ako ang asawang nagmamakaawa. Ako ay isang babaeng malaya. Malayang magmahal, malayang magtrabaho, at malayang maging sino ang gusto ko. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa akin. Ang bawat butil ng palay na aming inaani ay simbolo ng pag-asa. Ang bawat ngiti ng mga bata sa klinika ay simbolo ng tagumpay. Ang nakaraan ay nasa likod ko na. At ang bukas? Ang bukas ay kasing liwanag ng bukang liwayway na hinihintay namin bawat umaga. Sa wakas, natagpuan ko na ang tunay na yaman. Hindi ito matatagpuan sa vault ng isang kumpanya o sa titulo ng isang mamahaling mansyon. Ito ay matatagpuan sa kapayapaan ng loob, sa katapatan ng mga kasama, at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit.